afternoon mga idol, mga kababayan. So, maraming salamat po sa palagi niyong suporta sa Bitoy Daily Mix Vlog. At sa lahat po ng no skip ads sa ating mga video, maraming salamat po sa malaking tulong po sa akin. This para na rin po maka-earn tayo ng kahit kunting money lang po para pangdagdag ng baon ng aking mga anak po na nag-aaral. So yan, and ang video nating ngayong araw na ito ay sasagutin po natin kasi linggo ngayon, hindi tayo nagtatrabaho, maaga tayo nagsimba kanina. So sasagutin na lang muna natin yung mga katanungan nila kagabi dahil marami sila dito na nagtatanong. Isa dito si Dudu Flores, ganda sana pero sayang ang tiris, ang daling masira dahil plywood ang flooring. Kung di ako nagkamali, mabasa yun pag malakas ang ulan. So sasagutin natin yung terrace po natin mga idol, mga kababayan, ay hindi po siya plywood. Yung sahig niya is kumbaga tinatawag namin siyang decking. Plastic po yan, plastic na makapal. Hindi yan kahit ulan or init, hindi yan masisira. O kahit i-search nyo yan sa YouTube, search nyo yung decking para sa sahig, yan, matibay yan, mababasa yan pero hindi yan masisira. Pangalawa dito, sana po ay nasagot natin yan. Pangalawang tanong, may Victorina Katipay, magandang gabi po Sir Bitoy, salamat po sa sagot sa katanungan ko. Okay lang pala, cladding lang po ang dingding at plywood ang sahig, yung makapal, pero hindi ko alam kung ano pangalan. Pakibigay po ng pangalan ng matibay na plywood para sa sahig. God bless po. So sasagutin natin yan mga idol. So ang ganyang klaseng plywood na gagamitin nyo kung gusto nyo matibay is marine plywood po mga idol, yung 3/4. Ilalagay natin yan sa comment section mamaya, sasagutin natin yung comment mo. Yung pangalan dyan, mayroong Santa Clara at Santa Ana na plywood, 3/4 yun para mas matibay. Mas mahal siya ng konti pero talagang matibay katulad sa ginamit namin. So yan, sana po yung nasagot natin yan. At dito kay Joey, ang sabi niya, pwede ba lagyan ng lock ang manhole? Delikado rin kasi kahit may CCTV at bantay kung lagyan natin ng lock, yung ibig sabihin niya mga idol, yung ginawa nating manhole sa terrace, yung PVC panel, yung PVC ceiling natin na ginagawa na may manhole. Gusto niya kasi palagyan ng parang lock para hindi makapasok yung magnanakaw. Pwede naman, gagawaan natin na yung paraan para mabigyan natin ng secure yung bahay. So yan, salamat sa yung katanungan. Isa dito kay Rose Oy, guro mga to, in-check. Sir Bitoy, pwede ba ilipat ang cladding? Hindi pala. Sir Bitoy, pwede ba i-atip ang cladding? Mura lang ba yun? Yung cladding, mas yan, mas mahal yan kaysa colored roof patawag yan. Mas mahal siya, kumbaga sa cladding, mas mahal yung cladding kaysa color roof. Kung magbubong kayo or mag-atip kayo, yung cladding na lang, yung color roof na lang. Huwag yung cladding kasi mas mahal kasi yan. Malakihan kayo ng gasto pag ganyan. Sana ay nasagot natin yan. Kasi ang cladding kasi mas kamahalan siya ng konti kaysa color roof. Sana po ay nasagot natin yan. Ma'am Rose Ann, idol, shout out sa'yo dyan. Dito kay TOP Vlog, Sir Bitoy, ano ang mas matibay na bubong? Kahoy, yung tubular? Pakisagot sir. Ang and pa shout out
naman watching from Hong Kong. God bless you. So shout out sa iyo dyan, ma'am. And ingat kayo palagi. Ang tanong mo, ano ang mas matibay na gagamitin para sa bubong? Kahoy o tubular? Bubong to ha, hindi bungbong. Kung sa Bisaya, bungbong. O siguro to sa iya, Tagalog, bubong. Ibig sabihin yung atip. Atip naman. Yung yung bubong sa taas. Kung sa Bisaya pa, ang atop. So ang gusto niya, ang gamit daw na ano daw matibay, ang gagamitin daw, kung gagamitin ba daw natin kahoy or tubular. So kung sa aking karanasan is matibay ang tubular po. Lalo na't pag hindi masyadong kalayuan, 60 cm po yung layo niya, yung bawat agwat ng tubular no, para sa magiging bubong. At yung 2 mm po ang kapal ng tubular. Mas maganda yan. So sana po ay nasagot natin si Theo Vlog. Shout out sa iyo dyan. At kay Ronaldo Padpad. Ronaldo Padpad, shout out sa iyo dyan, boss. Sabi niya, boss Bitoy, paano po mag-install ng PVC fluted panel? Thank you po sa inyo. So yan, kung PVC panel fluted, depende sa area na paglalagyan nyo, sir po or ma'am. Ang area, kung sakali simento yung paglalagyan nyo, gumamit kayo ng parang tox yan, kulay puti. Pwede rin na 3.5 mm na electrical wire. Putulin nyo ng ganito lang kahaba o mga 3 cm or 2.5 cm. Putulin nyo yan. Tapos butasan nyo yung wall. Lagyan nyo ng yung wire na pinutol nyo. Diyan nyo itox yun. Matibay yun. Subok na namin yung ganyan. Pero pag ang walling nyo is naka plywood or naka hardiplex, mas madali na siyang i-install po. Black screw nyo na lang yan. Sabay-sabay yung idikit tapos black screw. Kasi may parang siya, may parang nakalabas siya na konti galing sa PVC fluted. Yan, dyan nyo i-tick screw. So ganyan. So ang maganda niyan mga idol, kung lalagyan nyo ng mga in-cap, mas magara siya tingnan, yung parang sa gilid, yung parang frame. Ayan, sana po ay nasagot natin yung katanungan mo. Maiksi lang yung mga sagot natin, pero sana po ay nasagot nakapagbigay tayo ng kalinawan sa inyo. At dito naman po kay Idna Maglayon, sabi niya, paano nila mapapansin yung package di uuntog sa sahig sa taas sakto, pantao na lang, di ba mahirap ipasok sa labas ang package? So yan po ang kanyang kasagutan, ang kanyang tanong po. Yung sagot natin dyan is depende na yan sa maghakot ng package. Siguro kung walang pakialam yung maghakot or magbibit-bit ng mga package, siguro ay mauumpog yan sa ilalim. Pero sa tingin ko hindi naman siguro, kasi may may clearance pa siya sa taas. Hindi naman talaga totally siya na pagpasok mo ay tatama siya sa liig o sa noo mo ang haba ng ating mga bakal sa ilalim po, sa magiging bodega. Pagdating dyan sa ilalim, siguro tulong-tulong na sila na iangat nila papasok sa ilalim yung mga package. So sana po ay nasagot natin yan, ang katanungan ni Ma'am Idna Maglayon. Shout out sa iyo dyan, idol. Ingat ka dyan palagi. At kay dito Tuason, Bitoy, napansin ko lang, wala yata kayo ng ilaw diyan sa huli mong ginagawang ceiling sa may terrace.
Auto, meron ilan doon sa higher ceiling. Tingin ko need pa ding may ilaw diyan mismo sa terrace ceiling. So, salamat sa tanong po, idol. So, ang ginagawa ko dyan mga idol ay sinirado ko mga idol kasi may abang dyan sa taas. Pagbutas ng magiging magiging ceiling, butasan lang yan siya. Tapos hilain lang yan sa baba yung mga wire. Nakaabang naman yan. Walang problema yan kahit natakpan. Kasi pinlight man yan. Alam nyo siguro naman may mga pinlight, malaki man yung niya. Malaki yung butas niya. Mga siguro nasa 10 cm yung butas ng pinlight. 10 cm lang yan paikot, balibilog. So saktong-sakto yung kamay natin na makapasok sa taas para hilain yung wire na nasa ilalim. At para malagyan na rin natin ng ilaw. So salamat sa tanong mo at sa concern mo idol. Sana po nasagot natin yan. At kay tanong din ni Danny Elberga, Boss Bitoy, tanong ko lang po. Yan po bang ganyang PB Team House ay magkano po kaya ang pagagastos kung sakali para magkaroon kami ng idea sa kanila daw sa kanilang estimate may aabot ba ng 500,000 ba yan? So sa ganyang kalaki mga idol at sa ganyang materialis na ginagamit namin ay mahigit sa akin lang estimated kasi wala sa akin yung mga resibo. Pero based sa aking karanasan tungkol sa paggawa sa katulad ng ganyang kalakihan at sa ganyang mga materialis na ginamit, aabot na yan siya ng mahigit mga 800,000. Hindi pa po kasali yung mga libor ng tao na nagtatrabaho dyan. So thank you, sana po ay nasagot natin ang iyong katanungan idol. Shout out sa iyo dyan at ingat kayo dyan palagi. Danny Elberga. At kay Jan Israel, ang tanong niya, sino ka naman, bakit bakit ba ito nakasali dito sa tanong? Sino ka naman at bakit ngayon lang kita nakita? At pasensya na po kayo mga idol, mga madam, sa hindi pa po nakakilala sa akin. Bago lang po ako sa PB Team nagtrabaho, pero matagal na po kami ni Iber na nagsasama. Galing pa po sa bahay ni Mang Elias. Kilala mo naman siguro si Mang Elias sa kasama ni Sir Paul. Doon pa ako galing po na nagtrabaho sa bahay ni Mang Elias. Tapos pagdating dito sa bahay ng PB Team House ay pinuntak nila ako na gusto nila magtrabaho ako sa kanila. So pinagbigyan ko sila kasi ang isa doon kaibigan ko naman. Sa totoo lang po, marami akong trabaho. Isa din akong kontraktor sa totoong buhay. Isa din akong kontraktor sa mga bahay na dito sa Davao na ginagawa or mga building, mga commercial building. Isa din ako dito na kontraktor. Kaya naging bihasa ako sa trabaho sa construction. At nagkataon din na isa sa kanila sa PB Team House na kaibigan ko si Ider nagpatulong sa akin at hindi ko naman matanggihan kasi po isa rin siyang napakalapit sa aking kaibigan, parang kapatid na po ang turing ko sa kanya. Kaya pasalamat din ako sa inyo na tinulungan niya din ako na magiging isang vlogger, ipakita sa inyo ang aking natutunan tungkol sa construction at maituro sa inyo ang kunting kaalaman natin. So sana ay naintindihan nyo rin ng aking side. So yan, at maraming salamat. So shout out natin mga idol, yung nagpapa-shout out sa ating vlog kagabi. Kayla Burns Herono Channel from Antipolo City. Shout out sa iyo dyan idol, from Antipolo. Ingat kayo dyan palagi lahat sa Antipolo. Kay Gina Hansawa from Japan, ingat kayo dyan sa Japan idol. Maraming salamat po sa palagi pagsubaybay at supportan nyo. Kay Gisela Breton from Tacloban, Leyte. So shout out sa iyo dyan Gisela. Ingat kayo dyan sa Tacloban, baka may bagyo na naman napapunta dyan. Sana po ay hindi magaling magtagalog yung bagyo para hindi makapasok dyan. Pasensya na.
Kay Idina Montero from Abu Dhabi. Ingat kayo dyan. Palagi sa Abu Dhabi. Ma'am Idina. Thank you palagi sa inyong suporta. And shout out sa iyo dyan. Kay Jan from Abu Dhabi din. Shout out sa iyo dyan. Palagi kayong mag-ingat sa inyong katawan. At kay Rosel Mix Vlog from Geneva, Switzerland. So shout out sa iyo dyan, Rosel Mix Vlog. Ingat kayo dyan sa Switzerland. And kay Sharon Alura Mercader from Pasig City. Shout out sa iyo dyan, Sharon Mercader. Ingat kayo dyan sa Pasig City. Kay Aldrin Villaflor from UEC. Unahan sa Abayon, Teresita. Shout out sa iyo dyan, Aldrin, at ingat kayo dyan palagi. And thank you sa inyong lahat sa palaging pagsuporta. Sana po ay hindi kayo mag-skip ads sa ating mga video para at least makatulong naman kahit kunti sa ating sa aking mga financial po. Maraming salamat.